Ipaliwanag kung ano ang lunas, isang bagong puso upang matupad ang yung mga panata nitong bagong taon 2015. Bagong puso. At paano natin matatamo ang bagong puso? Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan, tatlong kabanata, versikulo 3, o John chapter 3 verse 3. Sabi ng ating Panginoon, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao o born again, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sabi dito, ang tao raw ay kailangan muling ipanganak, at oras na iyan ay mangyari, siya ay magiging anak ng Diyos at miyembro ng pamilya ng Diyos. At may bagong kapangyarihan magbago at tumupad ng mga pangako. At matupad din ang bagong panata, lalo na ngayong 2015 taon. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Kasama na si Propetang Ezekiel. Sabi ni Ezekiel, Kabanata 36, versikulo 26, o Ezekiel 36, verse 26. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Maari kayang iyan ang dahilan kung bakit makaraan lamang ang ilang araw ay nasira na ang ating maraming panata. Nasira na ang ating New Year resolution. Nabigo tayo. Ito ang dahilan. May pangalawang dahilan kung bakit napakadaling masira ang mga panata natin o ang New Year resolution. Maaring kilala ninyo ang ating Panginoon bilang inyong tagapagligtas, ngunit hindi pa kayo nagpapailalim o under subjection or submission or yielding or commitment sa Kanya bilang inyong hari at Panginoon. Ang isang taong tumanggap kay Kristo ay nagiging isang bagong nilalang na natutupad niya ang lahat na panata na kanyang inaasahan sa buhay. Kaya't ito ang paalala ni Apostol Pablo sa Galatia 5 at 16 na bersikulo. Sabi dito ni Apostol Pablo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang laman, sapagkat ang mga laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu at ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita o ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magagawa ang inyong gagawin o ang iyong mga panata sa buhay. Ano kung gayon ang lihim? Ano ba ang lihim upang magampanan natin ang gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay? Ito ang sagot. Pakinggan nyo. Magpailalim sa Espiritu at hindi magiging mahirap gawin ang nais ng Panginoong gawin sa atin. Saka lamang natin matutupad ang ating mga panata at layunin. Magpailalim tayo sa Espiritu ng Panginoon. Ito ang sagot. Hindi lamang kung
bagong taon, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Magpailalim tayo sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dito po nagtatapos ang ating pagpapahiwatig ng banal na salita ng ating Panginoong Hesus. Panginoon, salamat sa gabing ito na iyong itinakda. Pinupuri ka namin dahil sa bawat sandali ng aming buhay ay ikaw ang nagtataguyod, nagpapatnubay, nag-aaruga, nagmamanman at nag-aakay sa amin sa katuwiran. Panginoon, sa gabing ito, inaalay namin ang bawat sandali hanggang sa katapusan ng gabing ito, ng Prayer Line Live, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy na sa ating Espiritu ang biyaya at katugunan ng bawat pangangailangan ng bawat isa sa amin na dumalo dito sa Prayer Line Live. Patuloy ka naming pupurihin at sasambahin habang kami ay nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Bishop Mel. Napakagandang mensahe sa gabing ito. At ang pamagat ng ating mensahe ay bagong pagkakataon sa bagong taon. Napakarami po ng mga scripture reading. Ang una po ay Efeso 1, versikulo 18. At ang iba po ay narinig natin. At kung ibig niyong mapakinggang muli ang mensaheng ito, dumalo po kayo sa Facebook, Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Hallelujah. Nasa bahagi na po tayo ng ating mga prayer requests. Muli, dito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at kung sino man po ang may mga prayer requests, praise report, ay nakabukas na po ang ating linya para sa inyong mga prayer requests. Hallelujah. Sino po ang may mga prayer requests? Meron po akong prayer request from previous sandali. Ang prayer request ni Sister Laila sa kanyang kaibigan na si Lisa Cooper na ang nanay niya ay nasa hospital, 86 years old Jewish na nasa nanghihina na siya at nasa hospital. Kailangan niya ang recovery at healing at salvation. Hallelujah. Gayon din po ang kahilingan ni Sister Amy na bigyan siya ng pabor ng ating Panginoon upang siya ay magkaroon ng weekend off upang makasama siya sa ating worship. Hallelujah. Si Sister Mabel, ang prayer request niya ay ang kagalingan ng kanyang anak na si John na nagkaroon ng gallbladder stones and the organ was removed na magkaroon siya ng complete healing. Hallelujah. Patuloy nating itataas si Sister Luz na malapit na ang kanyang paglakbay or travel sa Pilipinas. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan na si Estrella na mauuna.
ngayong January 6 o 8. Si Sister Luz, January 9. Si Douglas is January 29. At meron pang isa na January 16. Hallelujah. Marami po ang nagbabakasyon sa buwang ito at mga darating pang mga buwan. Hallelujah. So, patuloy din po nating itataas si Sister Connie na nasa bahay na recuperating. Gayon din po sila Sister Rita, Juliet, Sister Laila sa kanyang knee. Also, Sister Juliet, high blood pressure, Sister Luz, ang kanyang neck. At kung sino man po ang aking nalimutan, si Pastor Richards, complete healing. At gayon din ang anak ni Sister Samantha na si Natasha Favor upang magkaroon siya ng trabaho. Hallelujah. Sino pa po ang may mga prayer requests sa gabing ito? Pastor Marina, magandang gabi po. Hi, Sister Laila. Yung pong anak ng kaibigan ko na si Donna, Christian po ito, inoperahan siya saan ba siya inoperahan? Nagpa-opera ho sa, ano ba ang inoperasyon niya? Naku, nalimutan ko. Nagpahingi ng panalangin isang araw. Ngayon, complete healing and recovery ho. Okay. Donna, ang pangalan? Ang pangalan ho, Tasha. Trasya. Tasha. Parang gallbladder din. Gallbladder. Kidney stone. Okay. Thank you. Okay, Sister Lai, napakaraming nangangailangan ng mga healing. Yun din palang mga na-meet natin sa prayer outreach nung linggo na mga nangangailangan ng mga healing. Who are they, Claire? Si Peter for hernia, si Eleanor, ang pamilya niya ay lahat may cancer. Si Sylvia, ang lahat ng pamilya niya ay may cancer. Si Eleanor, nasa hospital siya at kahilingan ng kanyang asawa na i-pray siya. Hallelujah. Amen. Can I call on Sister Claire to lift up all the sick? Okay. I also have a prayer request from Sister Merle for her patient who has cancer of the uterus, healing for every part of her body. Every time she's attacked with pain, her name is Desipida, and she wants her to be sustained and strength every day to fight the sickness. In Jesus' name, that she'll be healed. Yeah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Bishop Mel, Lord God, that, Lord, we need to seek your kingdom first, and everything else will be added unto us. And Lord, we pray, Lord God, that we would be under your spirit, under your authority, Lord God, for everything we do this year, Lord God. Help us to surrender everything to you, Lord, not to walk in the flesh, but to walk in the spirit, Lord God. Lord, tonight we want to lift up all those who need healing tonight, Lord God. We lift up Sister Lisa
Teresa's mother in the hospital, Lord God. We lift up Sister Luz for her neck, Sister Rita for her diabetes, Sister Juliet, high blood pressure, Sister Lila for her knee, Donna for her gallbladder and kidney, Peter for his hernia, Sylvia for the cancer in her family. We also lift up, Lord God, Eleanor, who's in the hospital, Lord. Lord, Amabel, whose son had gallbladder surgery, Lord God. And Lord, we lift up all your people who need your healing touch, Lord God. Lord, we pray for complete healing, complete restoration in your name, Jesus. We thank you, Lord God, that you're the God that heals us from all our sicknesses, all our infirmities, all our diseases, Lord God. And we come before you on behalf of your people. We lift them up to you, Lord God, that you would touch them with your healing power, Lord God, with your healing in each one of them, Lord God, that, Lord, they would receive healing in their bodies, and, Lord, that you would restore them from whatever sickness they have, Lord God. Lord, we also want to lift up this prayer line to you, Lord God. We thank you, Lord God, for the privilege and the opportunity that you give us to pray on behalf of your people, Lord God, to stand in the gap for them, Lord. Lord, we thank you for every prayer intercessor who lifts up the needs of your people, Lord God. And we pray that as they lift up the needs of your people, Lord God, that you would hear and answer, Lord God. And Lord, we also pray that you would answer their needs as well, Lord God. Lord, we also lift up the leadership of this prayer line, Lord God. Glory Tabernacle, Bishop Mel and Pastor Marina, and also we lift up Consuming Fire Radio Ministries, Evangelist Mike, Lord God. Lord, we thank you for our leaders. We thank you, Lord God, for their work, that, Lord, they bring others into truth, Lord God, into salvation, Lord God. Lord, we thank you for the word that went out tonight, Lord God, that, Lord, it encouraged your people, Lord God. Lord, we also want to lift up the Philippines, Lord God, our nation, Lord, our homeland, Lord God, that, Lord, you would heal our nation, Lord God, as we, Lord God, seek your face, as we repent and are tao na nang humihingi po ng pabor na sila ay magkaroon ng trabaho. Panginoon, nawa ay magbukas po kayo ng maraming pagkakataon, maraming pintuan ng mga oportunidad upang sa gayon ay makakita po rin dalhin niyo po sila sa tamang lugar, Panginoon, na kung saan sila nararapat magtrabaho. Tinataas po namin si Sister Amy na nagkaroon po siya ng full-time job, subalit ang kanyang puso ay nais na makapaglingkod sa inyo sa araw ng weekend. Ito po ang hinihingi niyang pabor sa inyo, mahal na Panginoon. At nawa po ay gamitin niyo po siya sa abot ng kanyang makakaya, mahal Diyos. Pag-ingatan mo rin po, Panginoon, ang mga magbibiyahe pabalik ng Pilipinas sa kanilang paglalakbay. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga oras na sila ay nakasakay sa eroplano. Hindi lamang po sila nakapatiran, kundi lahat po ng kanilang kasama sa paglalakbay, Panginoon, ay maligtas po sa anumang kahapahamakan. At sa pagdating magbagong buhay na burahin natin ang mga nakalipas, pagkakataong magtagumpay. Hallelujah. Amen. Amen po, amen. Amen. O sige po, maraming salamat po. Sige. Maraming na nasa langit kami po ay
tumatawag sa inyo ng aming ng buong puso po sa gabing ito, Panginoon. Hinihingi po kami ng kalinisan, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Kung meron mang, Panginoon, na nakikita nyo na dapat baguhin, Lord, tulungan nyo kami mabago ito sapagkat hindi namin kayang baguhin ang mga sarili namin, kundi sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ng iyong tulong, Panginoon, na nawa, Panginoon, agad na lumakad po kami, Panginoon, ng kaayon-ayon sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na ang mundong ito ay masyadong corrupt, Panginoon, but we pray, God, na tulungan mo kami na maging strong sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa taong ito. Maraming salamat sa bagong taon, bagong pag-asa, bagong goal at Panginoon, tunay nga po na humingi po kami ng guidance at trust sa inyo, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga maraming salamat po sa ministering ito, Panginoon. Thank you so much, God, na patuloy mong i-bless po ang si Pastor Mel at saka si Pastor Marina, Panginoon, na nangunguna po sa line na ito, Panginoon, at ganoon po sa kay Pastor, Evangelist Mike, na tumutulong po sa ministering ito, Panginoon, at kay Claire din po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, na tunay nga po, God, na kayo ang Diyos na buhay at kayo po din ang Diyos na totoong kaibigan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gift of friendship, Panginoon. Lord, thank you so much, God, na kami ay nakakatawag sa inyo na nawa, Panginoon, na hindi po nagsasawa sa pakikinig po sa amin, Panginoon, sa aming mga thank you po. Amen. Sister Chip? Hello? Yes, Ate Marina. Pastor Marina, dito po. Pwede pa kitaas ang ating bansang Pilipinas? Hallelujah. Sa gabing ito, lalong-lalo na sa bagong taon na nawa ay magbago na ang ating bansa. Hallelujah. Ano pa? At sa mga kababayan natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, gayon din sa ating mga mahal sa buhay, na nawa ay makita nila ang katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka namin, Panginoon, sa gabi nito. Natin ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, na nakaraos ang isno. Hindi naman napakarami. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Sa prayer line na ito, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na ginawa mo sa aming buhay. Napakarami po kung kami ay babalikan namin isa't isa ay hindi mabibilang. So, yung puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, na kami ay pinagpala mo sa mga anak mo, lalo na itong mga intercessors na sa prayer line, sa pagdinig mo ng mga panalangin, Lord God, sa pagbibigay mo ng mga trabaho, sa pagbibigay mo ng mga apartments, Panginoon. Ikaw lahat ang source namin, Panginoon. Salamat. Amen. Yes. Kasi itinatas ko sa iyo ang bansang Pilipinas. Uli na naman pong dinaanan ng bagyo, Panginoon. Lord, iba na talaga ang panahon ngayon. Dati ang bagyo ay pag mga July, August, September, October. Ngayon kahit Pasko at bagong taon, Panginoon. Lord, alam namin na nagpapaalaala ka na sa mga tao na malapit ka nang bumalik. Panginoon, sa pagbabago ng lahat ng mga nagsisalbi sa'yo, lalong-lalo na po yung mga humahayo sa mga bundok. Panginoon, proteksyonan mo po sila. Ganun din po ang mga tao, Panginoon, yung mga napaektuhan ng bagyo.
Panginoon, magpadala ka po ng mga tulong sa mga taong naapektuhan ng bagyo. At matuto silang tumawag sa iyo sapagkat ikaw lamang talaga, Panginoon, ang tunay na makapagbibigay ng lunas, makapagbibigay ng solusyon sa anumang problema. Puin mo po ang puso ng aming mga kababayan na wala yung pride at saka yung spirit of idolatry, Panginoon, na malaman nila ang katotohanan na ang tunay na pagsamba ay sambahin ka sa katotohanan at sa espiritu, Panginoon. Lord God, alagan mo ang mga Lord God, yung mga old traditions na nakaukit na sa puso ng mga tao sa aming bansa. Pagliwanagan mo ang kanilang mga isipan na makita nila ang tunay ang ng Diyos na Panginoon Jesus sa banal na kasulatan. O God, alisin mo po ang mga idolatry, Panginoon, yung mga sinatamba, ang mga kahoy, ang mga nilalang mo, Panginoon, Lord God. O Panginoon, ikaw lang po ang makakapagawa nito, lalo na yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon. O God, Lord God, talaga po, Panginoon, napakahirap pagka religion at tradisyon ang pumasok, Panginoon. Kaya, ikaw na po, bahala, Panginoon, na magbukas ng katotohanan sa mga puso ng aming mga mahal sa buhay. Yung mga nagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas, Panginoon. Lord, maglagay ka ng mga Kristiyano na mamumuno ng bansang Pilipinas. Panginoon, Lord, sapagkat pag ang puso ang nagbago, ang lahat ay magbabago sa Philippines, Panginoon, Lord God. So, ikaw na po, Panginoon, ang maghalak ng mga puso ng mga tao, Lord God. At ibalik mo po ang kanilang pag-ibig sa iyo, Panginoon, Lord God. At pinatas ko rin po ang aking pinsan na si Dylan. Lord, tuluyan mo po siyang sipuin ang kanyang kagalingan sa kanyang opera, Panginoon, Lord God. At ibalik mo sa kanya ang tunay na pananampalataya sapagkat nakakilala na siya sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh God, tinataas ko rin po, Panginoon, ang glory tabernacle, Panginoon, gusto kayo mo ng pagpapala. Si Pastor Mel at si Pastor Marina, Panginoon, palawakan mo iyong kaharian sa mabagitan ng kanilang yung mga gawain na binigay mo sa kanilang mga kamay, yung Sydney York, Lord God, pagpalain mo po ito makarating yung God doon sa mga taong hindi nakakarinig ng iyong salita, Lord God. At yung mga iba pong mga ministry pa na hinahawakan nila, pagpalain po at gamitin ang glory tabernacle sa pagpapalawak ng iyong kaharian na maraming kaluluwa ang dadalhin mo, Panginoon, upang sila makakilala sa iyo. Gamitin mo puspusan si Sister Claire, si Pastor Mel, si Pastor Marina, si Nanay, at ang buong sambahian ni Pastor Mel, Lord God. Oh God, protection naman po sila, si Pastor Mel, si Pastor Marina, saan naman tuksan ng demonyo, Lord God. At igabayan mo po sila sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord God. At pag-ibig, Lord God, sa lahat ng mga tao, Lord God, na makita ng mga tao ang tunay na pag-ibig na nanggaling sa iyo at ang kaliwanagan, Panginoon. Oh Lord, makita nila sa glory tabernacle, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga kapatid na dinala mo upang manalangin para sa iba, Panginoon. So ngayon, Lord, Panginoon, muli pong bastasan na yung pagpapala ang bawat isa na nasa linya, O Lord God, kung ano man po ang kanilang pangangailangan. Patagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At tuloy mo silang ibalik at palutitin sa iyo, Panginoon, lalo-lalo na yung aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, Panginoon. Salamat po sa ginawa mo sa buhay ng aming mga anak, sa mga blessing, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigyan mo sila ng pag-asa pagka sila'y tumanggap sila sa iyo. Salamat po. Ngayong gabi, Panginoon, basdosan mo ang bawat isa, Lord God, at
Bigyan mo po kami ng kapayapaan na makatulog kami ng mahintin. At bigyan mo kami ng mga panaginip na mula sa langit, na mula sa iyo, Panginoon Lord God. At bukas pong muli ay ayon sa iyong kalooban ay gisingin mo po kami upang magpulot magpasalamat sa lahat ng ito, Lord God, sa mga ginawa mo sa buhay namin. Sa pangalan na ito. Amen. 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 Salamat, Sister Chip. Amen. Sister Luz, Yeah? go ahead. Pwede ka nang mag-close. Okay. Hallelujah. Heavenly Father, we your people are here again on the prayer line, thanking you for another togetherness, expressing our love for you, praising you for your ever faithful and everlasting love for us. Lord God, we love you, we praise you, we give you glory and bless you. Lord Jesus, we ask you that this year, 2015, will be a blessed one for all of us. Lord God, we ask also that people who have gone astray will know you. Fill them up with your presence and make you the Lord of their lives. Lord God, forgive us all our sins and cleanse us from wickedness. Protect us, Lord, from our enemies, and let not our enemies triumph over us. Unto thee we lift up our souls, and have mercy on us. We trust in thee, Lord, and guide us in all undertakings we may have. Give us, O Lord, guidance in all our actions wherever we are, and protection whenever we may be. We thank you, O Lord God, for dying on the cross for our sins. You were wounded for our transgression. You were bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon you, but with your stripes we are healed. We thank you, Lord God, for your glorious resurrection. Lord God, every day we ask you, by the grace of your power, to continuously bless your people. Bless us, your people, on the prayer line, and also the silent listeners, wherever they may be. And we ask you, Lord God, to continually bless Bishop Mel, Pastor Marina, and Sister Claire for their faithful and undying efforts to conduct this prayer line 4 times a week, and for their courageous humanitarian work in the for the outreach. Every Sunday, rain or shine, we ask you, Lord God, to give them good health so that they may carry on their good works. Lord God, we praise you, we love you, we bless you, and give you glory for your faithfulness and for your strength. We worship you, Lord God, for the splendor of your goodness and your holiness. By your grace, we are free. By your power, we shall stay free. And by your indwelling presence in our lives,